po mga kalodi, at it's nice to be back na naman po dito sa channel natin. At saka magandang araw po dyan sa inyo. So ang bagong presentation na naman natin ngayon ay gagawa po tayo ng tester instrument. Pero DIY po ang gagawin natin. So ito na po ang paano gumawa ng neon tester bulb sa 220 volts. So bago po tayo magsimula po dito, gumamit po tayo ng breaker dito na 220 volts na line to line. At saka ginamit na rin natin dito yung 110 volts na ground wire ang ginamit natin. So ginamit natin dito yung 110 volts type kasi for demo purpose natin na gamitin yung linya. So ito po, ipakita po natin yung neon tester na sinasabi natin. Ito po ang neon tester. Ito po, binili natin, hindi yung DIY na sinasabi natin. So, ito pong neon tester mostly ginagamit sa isang electrician. Kung titingnan nila kung may voltahe bang papasok. Tapos, iila po dito yung bulb. So, line 1 at line 2, ididikit mo dito yung neon tester mo. Tapos, yung dulo dito sa metal, hahawakan mo para umilaw yung bulb. Kapag umilaw ang bulb, ibig sabihin doon may voltahe. Kapag hindi po siya umilaw, wala akong voltahe. So, yun ang purpose sa neon tester. Para malaman mo ang phasing kung mayroon bang voltage o wala. So, yun nagbabase po siya dito sa light indicator. So, i-shut off muna siguro natin yung background natin dito sa taas kasi hindi siya makita ang maayos yung pagla-light niya. So, i-shut off muna natin yung background light. So, naka-on na po ito. Ito yung line to line na 220. At ito, sinali ko na lang ang 110 volts na line to ground na nilagay natin. So, susubukan natin itong neon na tester. So, naka-on na po itong dalawa. So, ilagay natin ito dito. Tapos, yung medyo, so makikita ba? Yan, ibig sabihin po yung umilaw, live po yung isang phase doon. Tapos, sa kabila. So, ito po ang pinagtataka ko. Minsan kasi, umilaw ito ngayon, hindi na. Tapos, bago natin bili itong neon tester. So, minsan po, nagluloko talaga po ang isang neon na tester. Katulad nito ngayon. Hindi na po siya umilaw, yung isa lang. So, mapagkamalan mo na line to neutral. Pero ang gamit natin dito, line to line. So, para makita na line to line po ang gamit natin, gagamit tayo ng digital na tester. Testiran muna natin kung 220 ba, tama po ba ang linya natin. So, switch on natin yung background natin light. Tapos, kukuha tayo ng voltahe. So, yan. Kukuha natin voltahe. So, meron po siyang 230. So, 234 sa kabila. Ito. Meron po siyang 181. So, ito line to ground ang gamit. Isinali natin para sa demo natin ngayon. So, ito po ang version na sinasabi natin na neon tester. Ito po ang ginawa natin. Dito sa neon tester natin. So, saka na natin ipagkita kung ano bang nasa loob dito na inilagay natin. Kasi ito na po yung sinasabi natin na DIY nga neon tester na gagamitin natin sa troubleshoot sa mga electrician, sa mga basic na trouble. So, kung makikita mo dito sa meron pong bulb na lead bulb nakalagay. So, ano bang purpose ngayon dito sa neon tester na DIY natin? So, compare dito sa ginawa natin na bumili tayo ng neon tester. So, ito yung homemade natin na DIY. Ito yung binili natin. So, paano ba gamitin ang DIY natin na homemade neon tester? So, ito po. Subukan natin. So, dito sa homemade natin na neon tester, dito mo malaman na kung mayroon bang 220 nakapasok sa sa ganitong 220 na linya. So, wala kang gagawin, isaksak mo lang kung iilaw ba ang lead bulb sa loob. So, naka-on naman siya, isaksak natin. So, ayan, makikita mo, umilaw po siya. So, ibig sabihin, live. Yan, sa baba naman tayo. So, ayan, makikita mo na live po. So, ibig sabihin doon, nag-activate po ang neon tester natin kung may supply. Subukan natin sa 110 natin. So, makikita mo, umilaw sa kabila.
yan, umilaw pa rin. Kapag nag-shut off po ang isang supply, siyempre, wala ring makikita na nag-iilaw. So, ibig sabihin doon, walang voltahe. Yun po ang DIY natin na neon tester. So, pag switch on mo, iilaw siya, ibig sabihin, may voltahe. So, ano pa ba ang meron ditong makukuha? Kasi ang design natin ay neon tester. So, ibig sabihin doon, pwede mong hawakan yung isang linya dito at isaksak mo sa isang linya lang para malaman mo ang phasing sa linya kung live. So, susubukan natin. So, yung isang linya dito, yung isaksak natin. So, dito. So, ang gagawin mo, hahawakan mo yung sa kabila. Kapag umilaw po siya, ibig sabihin doon, live yung isang phase. So, susubukan natin hawakan. So, yan. Makikita mo, umilaw yan. Oh, umilaw. So, ibig sabihin doon, live. Subukan natin sa kabila. So, ganun pa rin. So, ayan, makikita. So, i-shut off natin yung background para makita natin maayos dito. So, hahawakan natin yung isang linya dito sa mill flag. So, ayan, makikita mo, umilaw. So, ibig sabihin doon, live yun. Ang mill plug na design natin na neon tester kahit po magkabaliktad sa paglalagay. So, sabihin doon na ganyan. At hawakan mo dito. So, ayan, makikita mong umilaw. So, ibig sabihin doon, live yun. Tapos sa kabila, hawakan mo, live rin yan. Umilaw po siya. So, ito po ang advantage sa neon tester natin. So, meron pang isa. So, paano natin malalaman? So, ibalik natin yung ilaw. Subukan natin nag-lose contact yung isang linya dito. So, shut off muna natin. Tatanggalin natin yung isa. Susubukan natin yung isang linya na nagsha-shut off. Ano bang mangyayari dito? So, yan. Tinanggal natin yung isang wire. So, ano bang mangyayari kung sabihin natin nag-lose contact yun o nawala yung isang linya? Tapos, i-switch on natin muli itong breaker. Yan. So, hahawakan natin muli. So, shut off ko na lang itong background para makita natin maayos. So, hawakan din sa kabila. So, kung makikita mo, wala na pong, hindi na po siya umiilaw. Ibig sabihin doon, yung phasing na isang linya, hindi na po yun live. So, yun po ang advantage na ginawa natin na itong neon tester natin. So, makikita mo, wala, kahit baliktarin mo po ito. Yan, baliktad. At hawakan natin dito sa kabila. So, wala na pong voltahe. So, mag-ibig sabihin doon yung phasing dito. Wala. So, sa kabila tayo. Sa kabila, hawakan yung isang terminal dito sa plug natin. So, kung makikita mo, umilaw siya. Kasi nakikita natin na live yun. May isa pang diode dito na nakapasok. So, makikita mo yung background light, ayan, umilaw, tapos binitiwan mo, nawawala. So, kahit baliktarin mo po ito, pwede pong magbaliktad. Yan, makikita. Yan, oh. Kapag umilaw po siya, ibig sabihin doon, live yung phasing doon. So, ang maganda po dito sa plug natin sa neon tester, malaman rin niya kung gaano kalakas yung isang phase kasi medyo umilaw ng malakas tapos yung isa hindi. Kasi makikita rin natin yun sa tester. Kaya sabihin natin gumagamit tayo ng digital na tester. Subukan muna natin ibalik itong wire. Shut off. So ayan, switch on natin muli. Tapos gagamit tayo ng digital na tester. So, itong digital tester natin, nakasiting po ito sa 750 volts. Yan. Tapos, ang gagawin natin, susubukan natin i-phasing kung saan yung mataas na voltahe. So, dito tayo mag-upisa sa unang butas. Tapos, hahawakan natin yung isang test lead. So, meron po siyang 40 volts. Makikita ba? 40, 37. Sa kabila tayo. Sa kabila, merong 100. Hinawakan natin yung sa kalid. 135. So, ibig sabihin doon, medyo mataas doon ang voltahe. Pero ang gamit natin, line to line. Kaya pag nagpipising po ka dito sa neon na tester natin,
medyo malakas yung ilaw doon kay sa kabila. So, tingnan natin muli. Yan. So, wakan din sa kabila. Dito. So, yan, makikita. So, shut off na natin yung background light. So, ayan, makikita mo na medyo malakas kumpara dito sa kabila. Yan, makikita mo medyo mahina po siya at malakas doon. So, nalalaman po dito sa neon tester natin na DIY na nalalaman nyo yung phasing. Dito sa kabila, siyempre, iilaw po siya kasi may supply na 110. So, pwedeng gamitin sa 110 o 9 to neutral o yan, makikita. So, ngayon, paano naman dito body pro na nakaganito, hindi katulad dito na pwede mong ma-single phase o mahawakan. Paano pag ganito na strategy? So, ganito na pamaraan. So, ang gagawin mo dito sa kabila, dito, yung ground natin na green wire, dito yung hot wire natin. Kasi hindi tayo makakuha sa phasing. Ang gagawin mo, ilalagay mo itong screwdriver dito sa butas, tapos dito mo hahawakan. Sige, dito. So, ang gagawin mo, yung isang plug dito, ididikit mo, tapos yung isang plug na terminal dito, hahawakan mo. So, yun, doon mo malalaman na ito yung hot wire. So, i-shut off na natin yung background light kasi medyo maliwanag. So, yan. Itong isang linya, hawakan mo. Tapos, yung isa dito sa kabila, itatas mo dito sa screwdriver. Kasi hindi naman natin masaksak dun sa kabila lang. So, yun ang gagawin natin. So, makikita mo, ayan, umilaw po siya. Ayan, makikita mo. So, ibig sabihin doon, yun ang hot wire mo. Sa kabila tayo. Sa neutral o line ground ang gamit. So, makikita mo, hindi po siya umilaw. So, normal na po na hindi yun iilaw dyan. Kasi sa ground wire po ang gamit na terminal. Kaya wala pong voltahe ito. So, makikita mo, hindi po siya umilaw. Ayan, makita. Tapos dito sa kabila, yung hot wire. So, ayan, umilaw po siya. Ito po ang maganda sa neon tester natin kasi marami po siyang function. Tapos pag isaksak mo at malaman mong may supply po talaga siya, iila po talaga yung neon lights natin na DIY. Tapos sa kabila, ganun din dito sa 220. Iila po talaga pag may supply na 220. Tapos pag naka-off yung breaker, naka-off rin dito sa kabila, naka-off rin. So ngayon, iilaw mo natin yung background. So, ang tanong po ngayon, ano po ba ang laman dito sa mill plug natin na may lead lighting diode dito sa dulo? So, ipakita muna natin yung diagram kung ano ba ang diagram dito. Ito po ang diagram natin sa neon tester na DIY. So, ilagay ko muna dito. Yan. So, mas maganda, bubuksan natin itong mill plug natin para makita yung paano siya nilagay. Yan. So, tanggal. Buksan natin. So, yan po ang nasa loob. Kung ipagaganon mo na ito, ayan, ipalapit pa natin ng konti. Yan. So, meron po siyang resistor doon. Tapos, meron siyang lead diode. So, yun lang po ang nakalagay. So, yun po ang diagram natin. So, kung makikita mo, 220 volts, tapos isang resistor lang at isang lead lighting diode. Saka may polarity po ang diode. Pero dahil easy ang gamit natin, okay lang pong magbaliktad. Paglalagay nyo dito sa lead bulb na nakalagay po dito. So, ngayon ang tanong, magkano po ba ang value doon sa resistor? So, ilalagay natin. So, ang value po sa resistor na bibilhin mo ay ito po, ilalagay natin. So, yan po ang value. 100 ohms with 1/2 lang na watts ang bibilhin mo. 1/2 watts. Kasi po may wattage na ang isang resistor. Merong 1/4, 1/2, 1, at saka 5. Kung masubra po ang daki ng watts, baka hindi po makapasok dito sa kuha natin, sa mill plug. So, ang mill plug naman kahit anong malagay mo sa mill plug, pwede kahit anong
brand ang gamitin mo. Importante po doon na malagay mo yung resistor at saka yung lead bulb natin. So ang dito naman sa lead bulb, nakalimutan ko nang sabihin. So ang lead bulb po ay 3 volts po ito at saka DC. So ang tawag po doon ay dito sa baba yung lead lighting diode. So 3 volts lang siya. Kaya kung iisipin mo, pwede po siyang masunog kung wala po itong 100 k ohms kasi 220 at saka nakadesign pa sa DC. Pero dahil nilagyan natin ng resistor po, hindi siya basta nasusunog. At saka pwede natin mahawakan doon kasi napipigilan niya yung voltaheng pumasok doon dahil sa resistor na nilagay natin na 100k. Pero paalala po, pag hawakan mo ito pag mag-test probe ka, dapat po mayroon kang sinilas o sapatos for in case lang na may grounded kasi pero hindi ganun talaga kalakas kung in case kasi may resistor tayong nilalagay po dito. So ayan na po, makikita mo yung so ayan makita sa taas yung line 1 at saka line 2. Tapos yung resistor dito sa taas yan. Tapos yung diode, ito yung diode. Tapos yung diode diretso na dito sa baba na line 1 o line 2. Kahit po magkabaliktad sa pag-a-assemble, pwede lang. Susubukan natin ganyan dito. So ipakita natin. Ito po yung resistor. So makikita ba? Ito yung resistor. Tapos ito yung diode na LED lighting natin. So kung sa electronics po ito, merong positive at negative po talaga. Itong mataas, ito yung positive, yung medyo yung mababa konti na wire terminal, ito yung negative. Pero kahit saan nyo itatapping dyan, hindi na po problema. At saka itong resistor, wala akong problema kahit magbaliktad ang resistor. So ipakita natin kung paano natin tinapping. So ganyang posisyon. So kahit magbaliktad, okay lang. So makita mo, resistor, ito resistor. Naka-series po siya sa LED. So ito yung LED lighting diode. So dito mo ilalagay. So, ayan na po. Ito yung line 1 at ito yung line 2. So, kahit magbaliktad o gawin mo itong line 1 at saka line 2. So, ito na po yung terminal mo na ilalagay mo dito sa plug. Ganon. Kung makikita mo, ganon lang po ang pag-install natin. So, yan po. Makikita mo, ganon lang ang pag-install. Kaya pwede natin isaksak. So, para makita, isaksak natin dyan. Para maniwala po kayo na ito po talaga. So, gawin natin, isaksak natin. So, yan. So, isaksak natin ito. Naka-off muna yung breaker. So, ayan. Iangat mo natin yung camera. So, i-switch on natin. So, sinaksak ko yan dyan sa 220. Yung lead at saka yung resistor. So, switching tayo sa taas. So, ayan. Makikita mo, umilaw yung bulb. Tapos, i-off natin. Yan. So, isa pa. So, yan. So, mga lods, hanggang dito muna po tayo sa susunod na naman. So, it's ending time na naman. So, umpisahan po natin mag-shoutout. So, shoutout natin si Sir Darwin Namok from Tagum City. Sir, magandang araw po dyan sa inyo sa Tagum. Ito pa, si Sir G. Lord Alvarez. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin sa Sir Recklin Damasco. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, Rosalio Amparo. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, si Sir Rolando Acarial. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Lee Ramos from Cavite. Sir, magandang araw po dyan sa inyo sa Cavite. Ito pa, si Sir Anthony Fernandez from Pagadian, Zamboanga del Sur. Okay, sir, mayong adlaw nimo din na sir sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Ito pa, Man Power TV from Quezon City. Sir, magandang araw po dyan sa inyo sa Quezon City. Ito pa, shout out natin si Sir Mitch Dilbali from Alcobar, KSA. Sir,
kunting ingat po kayo dyan sa KSA kasi po malayo po kayo dito po sa atin. Amping diha sir. Ito pa, shoutout natin si Sir Greg Jimenez from Clarin, Misamis Occidental. Oy sir, mayong adlaw nimo din na sir sa Clarin. Si Sir Greg Jimenez. Ito pa, shoutout natin si Sir Jerry Cambuanga from Imus, Cavite. Oy sir, mayong magandang araw po dyan sa Imus, Cavite, si Sir Jerry Cambuanga. Ito pa, Makinistang by TV. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Makinistang by TV. Ito pa, Sadik Estel from Jeddah. Oy sir, kunting ingat po kayo dyan sa trabaho nyo sa Jeddah. Sadik Estel. Ito pa, shoutout natin si Sir Hieronimo Odon. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa si Sir Andre Nabila. Pa-shoutout na rin sa mga anak ko, si Sheena Angela Nabila at si Shawnee Andre Nabila from South Beltri, Muntinlupa City. Oy sir, magandang araw po dyan sa inyo at sa mga anak niyo po. Ito pa, shoutout natin si Sir Brandon Lumod. Sir, magandang araw po dyan sa inyo, Brandon Lumod. Ito pa, shoutout natin si Sir Jubito Dilamata from Dumingag, Zamboanga del Sur. Sir, mayong adlaw ni mo din na sir sa Zamboanga del Sur. Ito pa, shoutout natin Billy Asa. Sir, magandang araw po dyan sa inyo, Billy Asa. Ito, the last but not the least, si Sir Bricks Vlog. Always watching from Kingdom. Oy sir, kunting ingat po kayo dyan sa Kingdom. So ayan po mga Lods, tatapos na po ang shoutout natin. Saka huwag nyo kalimutan pong i-like, i-share, at saka mag-subscribe na rin po kayo para palagi po tayong magkita-kita po dito sa channel natin. At saka maraming salamat po sa palagi nyong panonood at pagtangkilik po dito po sa channel natin. Hanggang sa muli na naman mga kalugod.